Hindi ko na kaya. Palagi na lang ako. Ang malakas na kalabog ng mga perang papel sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy ang gumulantang kay Rosa. Napakislot siya, sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay na abala sa paghihimay ng gulay ay biglang natigilan. Nakatayo sa harap niya si Lira, ang kanyang panganay. Ang mukha nito ay puno ng hinanakit at pagod. Ang mga kapatid nitong sina Tomas at Celso ay nakaupo sa magkabilang gilid ng mesa, parehong nakayuko, umiiwas sa nag-aapoy na tingin ng kanilang ate. 1,000 na naman ito para sa gamot ni Inay. Patuloy ni Lira. Ang boses ay nanginginig sa galit. Noong 1 linggo, ako rin ang nagbayad ng kuryente. Kailan ba kayo kikilos? Akala niyo ba pinupulot ko lang ang pera? Ate, alam mo namang mahina ang kita sa talyer ngayon. Mahinang sagot ni Tomas. Ang pangalawa, hindi man lang ito nag-angat ng tingin. At ako naman, may binabayaran pa akong utang para sa thesis ng anak ko. Katwiran ni Celso, ang bunso, ang pinag-aral ni Rosa sa kolehiyo sa pamamagitan ng paglalabad. Natawa ng mapakla si Lira. Utang? Thesis? Palagi na lang kayong may dahilan. Ang totoo, ayaw nyo lang gumastos para kay Inay. Itinuturing nyo siyang pabigat. Sa salitang pabigat, naramdaman ni Rosa ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Pinilit niyang magsalita, kahit pa ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Mga anak, hayaan nyo na. Kaya ko pa namang... Kaya Nay? Putol ni Tomas. Sa wakas ay nag-angat ng mukha. At ang mga mata nito'y walang bahid ng paggalang. Kaya niyong ubusin ang sahod namin. Kaya niyong maging dahilan ng pag-aaway naming magkakapatid. Yan ba ang kaya niyo? Ang bawat salita ay parang punyal na walang awang tumatarak sa puso ni Rosa. Napayuko siya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Ito ba ang mga anak na pinalaki niya? Ang mga anak na isinubo na lang niya ang pagkain para sa kanila? Na tiniis niya ang lahat ng sakit at pagod para lang mabigyan sila ng magandang buhay? Bumuhos ang malakas na ulan sa labas at ang tunog nito sa yero nilang bubong ay tila nakikisabay sa sigawan sa loob ng bahay. Hindi na to pwede, matigas na sabi ni Lira. Tila nakagawa na ng desisyon. Tumingin siya sa mga kapatid, pagkatapos ay kay Rosa. Magdesisyon kayo ngayon. Sino sa inyo ang kukuha kay Inay? Katahimikan. Tanging ang lagaslas ng ulan ang maririnig. Walang gustong sumagot. Walang gustong kumalinga. Wala. Muling tumawa si Lira. Ngunit ngayon, may kasama ng luha ang kanyang mga mata. Luha ng galit. Kung ganon, wala na tayong pag-uusapan pa. Tumayo si Tomas. Lumapit siya sa pintuan at binuksan ito ng maluwag. Ang malamig na hangin at ambon ng ulan ay pumasok sa loob ng kanilang munting sala. Tumingin siya kay Rosa. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng hanging dumadampi sa kanilang mga balat. Umalis na kayo, Nay, sabi niya sa boses na walang emosyon. Baka sakaling matauhan kayo sa hirap ng buhay kapag mag-isa na lang kayo. Hindi makapaniwala si Rosa sa kanyang narinig. Tumingin siya kay Lira na nag-iwas ng tingin. Tumingin siya kay Celso na abala sa pagtingin sa sahig. Wala. Walang sasaklolo sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga tuhod ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit. Wala siyang dinala, ni isang damit. Tanging ang suot niyang luma at manipis na duster. Naglakad siya palabas ng pinto, palabas ng bahay na itinayo niya mula sa sarili niyang pawis. Walang lumingon, walang pumigil. Niyakap agad siya ng malamig na buhos ng ulan. Basa ang kanyang buhok, ang kanyang damit, ang kanyang mukha. Ngunit ang mga patak ng ulan ay hindi kayang itago. Ang mga luhang bumabalisbis mula sa kanyang mga mata. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa madilim at maputik na eskinita ng tondo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa kanyang isipan, umikot ang mga alaala. Naalala niya ang init ng kalan habang nagluluto siya ng kakanin,
para lang may maipambaon si Celso sa eskwela. Ang amoy ng sabong panlaba sa kanyang mga kamay na kalyo na sa katatrabaho para lang maibili ng bagong sapatos si Tomas. Ang mga gabing walang tulog para alagaan si Lira nung ito'y magkasakit. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal, saan napunta ang lahat ng yon? Saan ako nagkamali? Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag at paos. Ang kanyang katawan ay pagod na. Ang kanyang puso ay durog na. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na kapilya. Ang krus sa itaas nito ay tila isang pangako ng kapayapaan. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para makarating sa tarangkahan nito. Niyakap niya ang malamig na rehas na bakal. Ang katawan ay nanginginig na sa ginaw at pighati. Rogelio, tawag niya sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Tulungan mo ako. At doon, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, sa harap ng bahay ng Diyos, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit at ang mundo sa paligid niya ay nagdilim. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, may naramdaman siyang isang bagay na iba. Isang pares ng mainit na kamay, ang maingat na umalalay sa kanya, pumipigil sa kanyang pagbagsak sa maputik na lupa. Isang mahinahon at mabait na boses ang kanyang narinig, tila isang musika sa gitna ng unos. Inay, ligtas na po kayo. Isang linggo na ang nakalipas. Isang linggong walang sermon tuwing umaga, walang paalala tungkol sa mga gamot na dapat inumin, walang amoy ng sinaing na kanin na gigising sa kanila. Para kay Lira, ito dapat ang simula ng kapayapaan, ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila may sariling bigat, isang katahimikang nakakabingi. Mas masarap pala ang pizza kapag walang nagrereklamo na masakit sa ngipin niya. Biro ni Tomas habang ngumunguya. Nasa sahig sila ng sala, nakapalibot sa isang kahon ng murang pizza na pinaghatian nilang tatlo. Ito ang kanilang selebrasyon. Selebrasyon ng kalayaan. Ngumiti lang ng pilit si Lira. Tumango si Celso pero hindi nagsalita. Ang lasa ng pizza ay tila matabang. Sa loob ng isang linggo, sinubukan nilang kumbinsihin ang kanilang mga sarili na tama ang kanilang ginawa, na para din naman sa kanila iyon, na kailangan din nilang mabuhay para sa kanilang mga sarili. Pero bakit parang may kulang? Bakit tila mas naging malamig ang bahay na dati pa puno ng init ng pag-aalaga ng isang ina? Bigla, isang ugong ng makina ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang makintab na itim na sasakyan, isang modelong ngayon lang nila nakita ng malapitan, ang maingat na bumabagtas sa makipot at maputik nilang eskinita. Huminto ito sa tapat mismo ng kanilang bahay. Nagkatinginan ang magkakapatid, nag-usyoso ang mga tsismosa sa paligid, dumungaw sa kanilang mga bintana. Isang lalaking matangkad at naka-Amerikana ang bumaba mula sa sasakyan. Makintab ang sapatos nito kahit sa maputik na daan. Maayos ang gupit ng buhok at amoy pabango. Tumingin ito sa mga numero ng bahay bago napako ang tingin sa kanila. Sino yan? Bulong ni Celso. Nagkibit-balikat si Lira, biglang kinabahan. Baka naniningil ng utang. Lumapit ang lalaki sa kanilang bakod. Magandang hapon po. Dito po ba nakatira si Ginang Rosa Maravilla? Magalang nitong tanong. Agad na nagpalitan ng tingin sina Lira, Tomas at Celso. Isang tinging puno ng pag-aalala. Wala siya rito? Mabilis na sagot ni Lira. Pinipilit na maging kalmado. Bakit po ninyo siya hinahanap? Ngumiti ang lalaki, isang nangiting professional. Ako si Attorney De Guzman. May mahalaga sana akong sasabihin sa kanya. Maaari ko bang malaman kung nasaan siya? Bumisita siya sa probinsya, sa mga kamag-anak namin. Pagsisinungaling ni Tomas. Tumaas ang isang kilay ng abogado, tila hindi naniniwala, ngunit hindi na ito nagpumilit. Kumuha ito ng isang business card mula sa kanyang pitaka. Ganoon ba? Kung sakali, pakisabi na lang na
Hinahanap ko siya. Ito ang numero ko. Napakahalaga nito. Inabot ni Lyra ang card. Bago pa siya makapagtanong muli, nagsalita ang abogado at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang nagpatigil sa mundo nilang tatlo. Hinahanap ko si Ginang Rosa Maravilla. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng 100 milyong piso. 100 milyon. Parang sirang plakang umulit-ulit ang mga salitang iyon sa isip ni Lyra. Sa kanyang tabi, nabitiwan ni Celso ang hawak niyang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin ay halos hindi nila narinig. Napatanga si Tomas. Bumubukas Sara ang bibig ngunit walang salitang lumalabas. Pero sa lahat, si Lyra ang unang nakabawi. Ang kaba sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang damdaming mas malakas, mas mapanganib. Isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkagahaman. 100 milyon. 100 milyon. Hindi na nila namalayan ang pag-alis ng abogado. Ang tanging nakikita nila ay ang mga numerong sumasayaw sa kanilang isipan. Ang lahat ng kanilang problema sa pera, ang lahat ng kanilang mga pangarap na hindi matupad, biglang nagkaroon ng solusyon. At ang solusyon ay ang inang ipinagtabuyan nila 1 linggo na ang nakalipas. Pinisil ni Lyra ang business card sa kanyang kamay. Napakagatlabi siya. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng plano. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid na tulala pa rin. Hinawakan niya sila sa balikat para gisingin sa katotohanan. Isang bagong katotohanan. Kailangan nating mahanap si inay. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Ngayon din. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ang bumati kay Rosa tuwing umaga. Sa loob ng 1 linggo, ito ang naging kanlungan niya. Ang maliit na kwarto sa likod ng kumbento, sa tabi ng simbahan ay mas payapa kaysa sa anumang lugar na natulugan niya sa nakalipas na mga taon. Walang sigawan, walang panunumbat. Tanging ang mahinang tunog ng mga kampana at ang mabait na boses ni Padre Santiago. Salamat, Rosa, sabi ng pari isang hapon. Iniaabot sa kanya ang isang mainit na tasa. Para lumakas ang iyong katawan. Ngumiti si Rosa. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mukha. Salamat po, Padre. Sobra-sobra na po ang abala ko sa inyo. Umupo ang pari sa tapat niya. Huwag mong isipin yan. Ang pagtulong sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos. Nagkaroon ng bahid ng lungkot sa mga mata ng pari. At saka, may paalala ka sa akin. Sino po, Padre? Ang aking ina. Mahinang sagot ni Padre Santiago. Tulad mo, ibinigay niya ang lahat para sa aming magkakapatid. At tulad ng mga anak mo, tinalikuran din namin siya noong kami nakaangat na sa buhay. Namatay siyang mag-isa, Rosa. Isang pagsisising habang buhay kong dadalhin. Natahimik si Rosa. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit ganito na lang ang pag-aalaga sa kanya ng pari. Sa kanya, nakikita ng pari ang pagkakataong itama ang isang pagkakamaling hindi na niya mababawi pa. Ang kanilang mga pusong sugatan ay nagkakaintindihan. Ang kanilang payapang pag-uusap ay natigil nang may kumatok sa pinto. Isang sakristan ang pumasok. Padre, may bisita po kayo. Attorney de Guzman daw po. Pumasok ang pamilyar na lalaking naka-Amerikana. Dala ang isang itim na portfolyo. Nagulat itong makita si Rosa. Ngunit agad ding napalitan iyon ng isang profesional na ngiti. Ginang Rosa Maravilla, mabutit na tagpuan ko na kayo. Sa harap ni Padre Santiago, inilahad ng abogado ang lahat. Ang tungkol sa kanyang mayamang pamilya na matagal na niyang tinalikuran para sa pag-ibig. Ang tungkol sa kanyang tiyahin na walang anak na sa kanya ipinamana ang lahat. Ang tungkol sa 100 milyong piso na naghihintay sa kanya. Inilabas ng abogado ang mga lumang litrato. Nakita ni Rosa ang kanyang sarili bilang isang dalaga. Napapaligiran ng karangyaan, ngunit may lungkot sa mga mata. Naalala niya kung bakit siya umalis.
Dahil sa pamilyang mas mahalaga ang pera kaysa sa pagmamahal. Isang pamilyang tila naging salamin ng kinahinatnan ng kanyang mga sariling anak. Kasabay ng pagpirma ni Rosa sa mga dokumento, isang kaguluhan ang narinig nila mula sa labas. Mga boses na sumisigaw, mga boses na kilalang kilala niya. Inay, parang awa na niyo na. Kausapin niyo kami. Pumasok sina Lira, Tomas at Celso. May dala silang basket ng prutas. Ang kanilang mga muka ay basang-basa sa luha. Lumuhod si Lira sa harap ni Rosa, niyakap ang kanyang mga binti. Patawarin niyo po kami. Nay, nagkamali kami. Hindi namin kayang mabuhay nang wala kayo. Umiiyak din sina Tomas at Celso, humihingi ng tawad. Isang bahagi ng puso ni Rosa ang gustong maniwala. Ang puso ng isang ina ay laging handang magpatawad. Ngunit nang tumingin siya sa kanilang mga mata, wala siyang nakitang tunay na pagsisisi. Nakita niya ang kislap ng pagkagahaman. Ang mga luhang yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa perang nalaman nilang mapapasa kanya. Naramdaman niya ang kamay ni Padre Santiago sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Humugot siya ng lakas mula rito. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Lira. Hinawakan niya ang balikat nito at dahan-dahang itinayo. Ang kanyang mga kamay na minsay nag-aalaga ay ngayon matatag. Tumayo kayo, sabi niya sa boses na kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya sa kanilang tatlo, ang mga anak na minahal niya, nang higit pa sa kanyang buhay. Hindi ang pera ko ang kailangan ninyo, kundi ang pagmamahal na isinantabi ninyo. Sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Umalis na kayo. Natigilan sila. Ang kanilang pag-iyak ay napalitan ng pagkabigla. Pero Nay, sinabi kong umalis na kayo, pag-uulit ni Rosa. At sa pagkakataong ito, may awtoridad na sa kanyang boses na ngayon lang nila narinig. Walang nagawa ang tatlo, kundi ang tumalikod. Ang kanilang pag-arte ay nabigo. Ang kanilang plano ay gumuho. Habang papalabas sila ng simbahan, naiwan ang basket ng prutas sa sahig, isang simbolo ng kanilang huwad-huwad na pagsisisi. Nang sila na lang ulit ni Padre Santiago ang naiwan, napabuntong hininga si Rosa. May kirot pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang may hawak ng kanyang buhay. Tumingin sa kanya ang pari, may paghanga at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi pa ito tapos, Rosa, babala niya. Ngayon pa lang sila magsisimula. Galit. Iyon ang tanging nararamdaman ni Tomas habang binabagtas niya ang kahabaan ng EDSA. Ang init ng hapon ay dumadagdag sa init ng kanyang ulo. Halos isumpa niya ang luma niyang owner-type jeep na tila anumang oras ay bibigay na. Kasalanan to ni Ainay. Bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Kung pumayag na lang sana siya, tapos na sana ang lahat ng problema natin. Para sa kanya, simple lang ang matematika. May pera ang ina nila. Kailangan nila ng pera. Dapat ibigay iyon sa kanila. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang pahirapan ng lahat. Ang pag-asang dala ng 100 milyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na isugal ang natitira niyang pera sa isang malaking kontrata para sa kanyang maliit na talyer. Isang deal sa isang malaking kumpanya ng bus. Ito na sana ang sagot sa lahat. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang makita ang pangalan ni Mr. Lim, ang may-ari ng bus company. Ito na yon. Hello, Mr. Lim. Good afternoon. Masigla niyang bati, ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal. Mr. Maravilla, I'm calling to inform you that we've decided not to push through with the contract. Nawala ang ngiti ni Tomas. Akala ko po okay na ang lahat. Napag-usapan na po natin. Yes, but new information has come to my attention, sabi ni Mr. Lim. May nakarating sa aking balita tungkol sa inyong ina. Pasensya na, Tomas. Our company values family.
We can't work with a person who doesn't respect his own mother. The deal is off. Click! Pinatay na ang tawag. Napatulala si Tomas. Ang ingay ng trapiko sa paligid niya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi lang ang kontrata ang nawala, pati ang kanyang reputasyon. Ang tsismis ay kumalat na pala. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Sa sobrang galit, hinampas niya ang manibela. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang asawang si Maricel na naghihintay. Ang hapunan ay nakahain na sa mesa, ngunit hindi siya nito inalok. Ang mga mata ni Maricel ay puno ng isang damdaming ngayon lang niya nakita. Pandidiri. Saan ka galing? Malamig na tanong nito. Sa trabaho. Saan pa ba? Padabog na sagot ni Tomas. Bakit ganyan ka makatingin? Nakita ko si Aling Nena kanina sa palengke. Sabi ni Maricel. Ang boses ay nanginginig. Kinuwento niya sa akin ang lahat, Tomas. Kung paano niyo pinalayas si Inay. Kung paano kayo nagpunta sa simbahan para lang sa pera. Totoo ba yon? Chismis lang yan, sigaw ni Tomas. Wala silang alam. Chismis? Nakita ko ang mga pasa sa braso ni Inay noong huli ko siyang dinalaw, Tomas. Pasa na galing sa paghatak mo sa kanya palabas ng bahay. Pati ba naman sarili mong ina? Tinaboy mo para sa pera? Anong klase kang tao? Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Anong pamilya? Ganti ni Maricel. At ngayon ay tumutulo na ang kanyang mga luha. Ang pamilyang tinuruan mong tumalikod sa lola ng mga anak mo? Ang pamilyang sinisira mo dahil sa kasakiman mo? Natahimik si Tomas. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa gitna ng katahimikan, hinugot ni Maricel ang isang bagay mula sa kanyang daliri. Isang bagay na kumikinang. Ang kanilang singsing pangkasal. Pagod na ako, Tomas. Sabi niya. Ang boses ay basag. Pagod na akong intindihin ang isang taong bato na ang puso. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Tomas. Ayoko na. Tumalikod si Maricel at pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Tomas sa sala, nakatitig sa singsing, ang kontrata, ang kanyang asawa, ang kanyang buhay. Unti-unti, gumuho ang lahat. Sinubukan niyang tawagan si Lira, ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya si Celso. Hello, Tomas? Wag ngayon. May problema rin ako, sabi nito bago patayin ang tawag. Nag-iisa siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding takot. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang kayabangan ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Para kay Celso, ang bunso, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kanyang pangalan. Pinaghirapan niya iyon. Nag-aral siyang mabuti, naging kauna-unahang propesyonal sa kanilang pamilya, at nagtayo ng isang maliit, ngunit disenteng pamilya. Ang respeto ng komunidad ay ang kanyang tropeo. Ngunit ang mga tropeo ay madaling mabasag. Itay, ayoko na pong pumasok bukas, sabi ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Junjun isang gabi. Ang mga mata nito ay namumugto. Lumuhod si Celso para maging kapantay ng anak. Bakit anak? May nang-away ba sa'yo? Umiling si Junjun. Lalong napaiyak. Sabi po nila masama daw tayong pamilya kasi pinalayas natin si Lola. Tinutukso po nila ako. Naramdaman ni Celso ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang lason na ikinalat nila ay umabot na pala hanggang sa kanyang anak. Niyakap niya si Junjun ng mahigpit, ngunit ang yakap ay para na rin sa kanyang sarili. Huwag mo silang pansinin, anak. Hindi totoo yon. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang mga salita ay kasinungalingan. Kinabukasan, habang siya ay nagkakape, isang notification ang pumasok sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa dati niyang kaklase
Naglalaman ng isang link. Walang salita. Link lang. Nagtaka man, binuksan niya ito. Dinala siya nito sa isang social media post. Isang video. Ang kuha ay madilim at magalaw. Tila kinunan mula sa bintana ng isang kapitbahay. Umuulan ng malakas. Nakita niya ang pinto ng kanilang bahay na bumukas. At narinig niya ang boses ng kanyang Kuya Tomas. Malinaw sa gitna ng ulan. Umalis na kayo, Nay. Pagkatapos ay lumabas ang kanilang ina. Si Rosa. Payat. Nakayuko. Basang-basa sa ulan. Naglakad itong mag-isa papalayo sa kadiliman. Ang video ay tumagal lang ng 30 segundo. Pero sapat na yon para wasakin ang lahat. Ang titulo ng post, Mag-aanak na walang utang na loob. Sa ilalim nito, daan-daang comments, libo-libong shares. Walang puso. Karma is real. Sana makulong ang mga yan. I-share natin para sumikat at mapahiya. Hindi makahinga si Celso. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang eskandalong kinatatakutan niya ay hindi lang isang chismis sa kanilang eskinita. Ito ay isang sunog na kumakalat sa buong internet. Nang lumabas siya ng bahay para bumili ng pandesal, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay nag-iwas ng tingin. Ang iba'y hayagang nagbubulungan at masamang nakatingin. Sa tindahan ni Aling Mercy, kung saan dati siyang suki, hinarang siya ng matanda. Pasensya na, Celso. Sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Wala na kaming tinda. Baka madamay pa ang tindahan ko sa galit ng mga tao. Iyon ang pinakamasakit. Hindi lang siya hinuhusgahan, siya ay itinakwil. Bumalik siya sa bahay na walang dala, ang puso ay puno ng kahihiyan. Naramdaman niyang gusto niyang maghukay ng lupa at magtago. Ang pangalang pinaghirapan niya ay ngayoy simbolo ng kawalang hiyaan. Samantala, sa kapayapaan ng simbahan, lumapit si Padre Santiago kay Rosa. Dala niya ang isang tablet. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit may bigat sa kanyang mga mata. Rosa, may kailangan kang makita, sabi niya sa mahinahong boses. Ipinakita niya ang video. Pinanood ni Rosa ang sarili niyang pagdurusa, ang sarili niyang pag-abandona. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa, para sa sarili niya at para sa mga anak niyang naligaw ng landas. Sino ang gumawa nito, Padre? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin ng diretso si Padre Santiago sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Ako ang may kagagawa nito, Rosa. Napatanga si Rosa. Kailangan nilang matuto. Parang kulog na dumagundong sa pandinig ni Rosa ang pag-amin ni Padre Santiago. Ang tablet na hawak niya ay unti-unting dumulas sa kanyang nanginginig na kamay, ngunit mabilis itong nasalo ng pari bago pa man bumagsak sa sahig. Bakit, Padre? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Bakit niyo ginawa yon? Dahil kailangan nilang magising sa katotohanan, Rosa? Mahinahon ngunit matatag na sagot ng pari. Nakita ko sila noong una silang pumunta rito. Ang mga luha nila ay hindi totoo. Pero mga anak ko pa rin sila. Sigaw ni Rosa, ang boses ay basag. Ang likas na damdamin ng isang ina, ang kagustuhang protektahan ang kanyang mga supling kahit pa sila ang nanakit sa kanya, ay umapaw. Hindi ito ang paraan, Padre. Ang kahihiyan, ang galit ng mga tao. Wawasakin sila nito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Padre Santiago. May awa sa kanyang mga mata, ngunit may bakal na determinasyon din. Minsan, Rosa, kailangang maranasan ng isang tao ang pinakamasakit na dagok para lang matutunan ang pinakamahalagang leksyon. Minsan, ang lason ay kailangan ng kapwa-lason para gumaling. Walang maisagot si Rosa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang munting silid, iniwan ng pari sa kanyang kinatatayuan.
Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang puso ay nag-uumpugan sa loob ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang sarili niyang lumang cellphone na bigay ng pari at hinanap ang video. Pinanood niya itong muli at muli at muli. Nakita niya ang sarili niyang anyo, isang kaawa-awang matanda, nanginginig sa ilalim ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang nakita. Nakita niya ang isang ina na sa sobrang pagmamahal ay hindi tinuruan ang kanyang mga anak kung paano masaktan. Isang ina na laging sumasalo sa kanilang mga pagkakamali. Laging nagbibigay kahit wala nang natitira para sa sarili. Isang ina na sa kanyang walang katapusang sakripisyo ay nakalikha ng mga halimaw na walang alam kundi ang tumanggap. Ako, bulong niya sa sarili habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pagkaawa sa sarili. Ito ay luha ng isang masakit na realisasyon. Ako, ang may kasalanan din. Hinarap niya ang salamin sa kanyang kwarto. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na lang isang biktima. Isa na siyang babaeng nagising. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. May bagong apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi pa niya naramdaman kailanman. Lumabas siya ng kwarto at hinarap muli si Padre Santiago na tahimik na naghihintay sa kanya. Salamat sa pagprotekta niyo sa akin, Padre, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, walang bahid ng panginginig. Pero tama na po, mula ngayon, ako na ang haharap sa kanila. Tumingin siya sa mga mata ng pari at sa pagkakataong ito, siya na ang nagbigay ng lakas. Gagawin ko ang dapat, pero sa paraan ko. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero, si Lyra. Nag-atubili siyang sagutin ito. Huminga siya ng malalim at pinindot ang answer button. Ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang galit na boses ng kanyang panganay, kundi isang basag at desperadong pag-iyak. Inay, tulungan niyo kami. Ang boses ni Lyra ay puno ng pagsuko. Parang awa niyo na. Wala na kaming matakbuhan. Ang bahay ni Lyra, na dati puno ng buhay at tawanan, ay isa na lang malaking kahon na puno ng katahimikan. Iniwan na siya ng kanyang asawa, 2 araw na ang nakalipas, dala ang mga anak nila. Ang tanging natira ay ang mga muebles na tila mga multo ng masayang nakaraan. Dito sila nagtipon-tipon, ang 3 magkakapatid na sinira ng kasakiman. Dumating si Tomas, nabagsak ang mga balikat, ang dating kayabangan sa kanyang muka ay napalitan ng blangkong desperasyon. Sumunod si Celso, ang mga mata ay namumubugto at malalim, tila ilang gabi nang walang tulog. Umupo sila sa sahig. Sa gitna ng sala, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghikbi ni Lyra. Wala na ang lahat. Sira na ang kanilang mga pamilya. Ubos na ang kanilang pera. Ang kanilang mga pangalan ay naging putik na sa mata ng lahat. Ang kalayaang pinangarap nila nung itaboy nila ang kanilang ina ay naging isang kulungang gawa sa kahihihiyan at pagsisisi. Si Tomas, ang pinakamatigas sa kanila, ang unang bumigay. Ako. Nagsimula siya. Ang boses ay garalgal. Ako ang may kasalanan. Masyado akong naging gahaman. Masyado akong nagpadala sa pera. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at sa unang pagkakataon, nakita siya ng kanyang mga kapatid na umiyak na parang isang bata. Walang nanisi. Walang nangutya. Sa halip, lumapit si Celso at marahang tinapik ang likod ng kanyang kuya. Isang simpleng kilos, ngunit iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagdamayan sila sa kanilang sakit sa halip na magturuan. Lahat tayo, kuya, sabi ni Celso. Ang boses ay puno ng pait. Lahat tayo may kasalanan. Tumayo si Lyra at lumapit sa isang estante. Kinuha niya ang isang lumang litrato na natatakpan na ng alikabok. Isang litrato ng kanilang ina
Noong bata pa ito, nakangiti si Rosa sa litrato, isang nangiting puno ng pag-asa. Sa likod niya ay sila, ang tatlong maliliit na batang masayang nakakapit sa kanyang saya. Napahagulgol si Lyra habang nakatitig sa litrato. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na higit pa sa pagkawala ng pera o asawa. Isang pagkaulila. Humarap siya sa kanyang mga kapatid. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi pera ang nawala sa atin, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Si Inay ang nawala. Sa mga salitang iyon, tila isang malaking pader ang gumuho sa pagitan nilang tatlo. Sa wakas, nakita nila ang katotohanan. Ang yaman na hinahabol nila ay hindi kailanman matutumbasan ang yaman na ipinagtabuyan nila. Ang pagmamahal ng isang ina. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa, ang kanilang mga balikat ay nanginginig sa sabay-sabay na pag-iyak. Umiyak sila para sa kanilang pagkakasala, para sa kanilang katangahan, at para sa inang sinaktan nila ng lubusan. Nang humupa ang kanilang mga emosyon, tanging ang tunog ng kanilang mga hininga ang natira. Pinunasan ni Lyra ang kanyang mga luha. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Puntahan natin si Inay, sabi niya. Tumingin sa kanya sina Tomas at Celso. Hindi para humingi ng pera. Paglilinaw ni Lyra, tinitingnan sila isa-isa. Kundi para humingi ng tawad. Huminga siya ng malalim. Kahit na hindi natin deserve. Ang ulan na naging saksi sa pagtataboy nila kay Rosa ay siya ring ulan na bumuhos ng gabing sila'y bumalik para magmakaawa. Nakatayo si Rosa sa labas ng simbahan, sa ilalim ng munting silong, katabi si Padre Santiago. Tila alam na nilang darating ang mga ito. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang tatlong anino na papalapit, basang-basa, walang payong, tila isinusuko ang sarili sa bagsik ng panahon. Nang makarating sila sa harap ng simbahan, walang nagsalita. Sa isang iglap, tila sabay-sabay na bumigay ang kanilang mga tuhod. Lumuhod silang tatlo sa basang semento sa harap mismo ng kanilang ina. Hindi sila umiiyak na parang mga artista. Ang mga luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi ay malinis, tahimik at puno ng bigat. Si Lyra, ang panganay, ang unang nagsalita. Inay. Basag ang kanyang boses. Patawad po. Naging sakim ako. Naging masama akong anak. Patawarin niyo po ako. Sumunod si Tomas. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon nakayuko. Ang noo ay halos sumayad na sa lupa. Inay, kasalanan ko po ang lahat. Patawad kung naging matigas ang puso ko, kung nasaktan ko kayo. At sa huli, si Celso. Inay, wala po akong karapatang humingi ng tawad, pero sana balang araw, mapatawad niyo kami. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Rosa. Ang puso ng isang ina ay gustong-gusto na silang takbuhin, yakapin, at sabihing, tapos na ang lahat. Ngunit ang babaeng natutong tumayo para sa kanyang sarili ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang hindi sapat ang mga salita, hindi sapat ang mga luha. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng higit pa roon. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay hindi galit. Ito'y kalmado, ngunit may bigat na hindi pa nila narinig mula sa kanya kailanman. Gusto ninyong malaman kung ano ang naramdaman ko noong gabing yon? Tanong niya. Ang lamig? Ang gutom? Ang pag-iisa? Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Kung gusto ninyo ng kapatawaran ko, kailangan nyo munang maranasan. Nag-angat ng tingin ng tatlo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Itinuro ni Rosa ang isang lumang van na nakaparada sa gilid ng simbahan. Bukas ng umaga, sasakay kayo sa van na yan. Dadalhin kayo nito sa isang lugar.
Isang bahay kalinga para sa mga matatandang inabandona at mga taong lansangan. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga salita ay tila isang hatol. Magtatrabaho kayo roon, 3 buwan. Walang sweldo, walang espesyal na trato. Maghuhugas kayo ng plato, maglilinis ng sahig, magpapakain ng mga taong hindi na kayang kumain ng mag-isa. Paglilingkuran ninyo ang mga taong tulad ko. Isang kondisyon na hindi nila inaasahan. Hindi pera, hindi panunumbat, kundi isang pagsubok. Isang pagsubok na susukat sa kanilang pagsisisi, katahimikan. Tanging ang patak ng ulan ang maririnig. Pinoproseso ng kanilang mga isip ang utos ng kanilang ina. Ito ay higit pa sa parusa. Ito ay isang landas. Isang mahirap na landas tungo sa pagbabago. Nagkatinginan silang tatlo. Sa kanilang mga mata, nakita nila ang parehong sagot. Ang takot, ang hiya. Ngunit higit sa lahat, ang pagtanggap. Si Lyra, bilang panganay, at bilang siyang nagsimula man ng kanilang pagbabalik, ang siyang tumingin muli sa kanilang ina. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Tumango siya, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng pag-asa. Tinatanggap po namin, Nay. Ang bahay aruga ay hindi isang lugar para sa mga mahihina ang loob. Ang amoy ng gamot, pawis at lungkot ay nakakapit sa mga pader nito. Dito dinala sina Lyra, Tomas at Celso. Dito sila nagsimula ng kanilang pagbabayad sala. Sa unang araw, naramdaman nila ang bigat ng kanilang parusa. Si Lyra, na dati sanay sa malinis na opisina, ay inatasang maglinis ng mga banyo. Ang pandidiri ay bakas sa kanyang mukha habang kinukuskos niya ang sahig na puno ng dumi. Ngunit habang nagtatrabaho, isang matandang babae, si Lola Ising, ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang basong tubig. Ineng, magpahinga ka muna, sabi nito. Ang mga mata ay malalim sa kulubot ngunit puno ng kabaitan. Sa simpleng gesto na yon, may kumurot sa puso ni Lyra. Si Tomas, ang lalaking ipinagmamalaki ang kanyang lakas, ay naatasang magpakain sa mga may sakit. Ang unang pasyente niya ay si Lolo Cadyo, isang matandang iritable at palaging nagsusungit. Sa unang subo, idinura nito ang lugaw sa damit ni Tomas. Ang dating Tomas ay sasabog sa galit. Ngunit ang bagong Tomas ay huminga lang ng malalim, kumuha ng basahan, at walang imik na nilinis ang kalat. Kumuha siya ng bagong mangkok. Subukan po natin ulit, Lolo Cadyo, sabi niya sa mahinahong boses na kahit siya ay nagulat. Si Celso ang propesyonal, ang inatasan sa pinakamabigat na trabaho, ang paliguan ang mga matatandang hindi na kayang alagaan ang kanilang sarili. Sa una, halos masuka siya. Ngunit nang makita niya ang hiya sa mga mata ng isang lolo na kanyang pinaliliguan, bigla niyang naalala ang sariling ama noong ito'y nagkasakit. Naalala niya kung paano ito inalagaan ng kanyang ina nang walang reklamo. Biglang nawala ang kanyang pandidiri, napalitan ito ng awa at respeto. Sa mga sumunod na linggo, ang bawat araw ay isang aral. Nasanay si Lyra na kausapin si Lola Ising na ang tanging kwento ay ang tungkol sa kanyang mga anak na hindi na siya dinadalaw. Sa bawat kwento ni Lola Ising, naririnig ni Lyra ang boses ng sarili niyang ina. Naging kaibigan ni Tomas si Lolo Cadyo. Nalaman niyang ang kasungitan nito ay dala lang ng matinding pangungulila sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagpapakain, bigla na lang umiyak si Tomas. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa wakas, naintindihan na niya ang sakit ng pag-iisa. Naging paborito ng mga lolo't lola si Celso dahil sa kanyang pasensya. Isang gabi, habang kinukumutan niya ang isang matanda, hinawakan nito ang kanyang kamay. "Salamat anak," bulong nito. Ang salitang anak ay tumagos sa kaluluwa ni Celso. Hindi nila alam, ngunit sa di kalayuan, minsan sa isang linggo, tahimik silang inoobserbahan.
Si Rosa, kasama si Padre Santiago, ay nakatayo sa labas ng gate, pinapanood ang pagbabago ng kanilang mga anak. Hindi sila nagpapakita, hindi pa oras. Isang araw, 3 buwan na ang nakalipas. Tinawag silang tatlo ng namamahala sa Bahay Aruga, isang madreng, nagngangalang Sister Agnes. Tapos na ang 3 buwan ninyo, sabi nito. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanila. Nagkatinginan ang magkakapatid. May lungkot, ngunit may kapayapaan sa kanilang mga mukha. Maraming salamat po, sister, sabi ni Lyra. Ngumiti ang madre sa unang pagkakataon. Isang mainit at taos-pusong ngiti. Lumapit ito sa telepono at may tinawagan. Rosa, sabi niya sa kabilang linya. Handa na sila. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa magkakapatid. Nagbago na sila, Gangin Rosa. Sila na ngayon ang puso ng lugar na ito. Isang maliit at simpleng salo-salo ang idinaos sa hardin ng Bahay Aruga. Naroon ang mga residente, mga volunteer, si Sister Agnes at si Padre Santiago. Ang 3 panauhing pandangal, sina Lyra, Tomas at Celso, ay nakatayong magkakasama sa isang tabi. Suot ang malinis, ngunit ordinaryong mga damit. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aabang at kaba. Pagkatapos ng maikling dasal, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumakad papasok sa hardin. Si Rosa, suot niya ang isang simpleng bestida, ngunit may dignidad at lakas sa kanyang tindig na hindi pa nakikita ng kanyang mga anak kailanman. Sa kanyang paglakad, tumahimik ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Huminto siya sa harap ni Lyra, Tomas at Celso. Tiningnan niya sila isa-isa. Nakita niya ang pagbabago, hindi lang sa kanilang panlabas na anyo, kundi sa kanilang mga mata. Ang dating pagkagahaman ay napalitan ng kapakumbabaan. Ang dating kayabangan ay napalitan ng respeto. Ang dating pagkawalang pakialam ay napalitan ng malalim na pag-unawa. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay puno ng mga damdaming hindi kayang isatinig. At pagkatapos, sa harap ng lahat, dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang mga braso. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Isang paanyaya, isang pagpapatawad. Hindi na nag-atubili ang tatlo. Sabay-sabay silang lumapit at niyakap ang kanilang ina. Isang yakap na puno pa ng 3 buwang pangungulila. Isang yakap na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Naramdaman nila ang init ng pagmamahal ng isang ina na hindi kailanman nawala. Naghintay lang na maging karapat-dapat sila para dito. Maligayang pagbabalik, mga anak. Bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa luha ng kaligayahan. Makalipas ang ilang buwan, sa isang mas malaking pagtitipon, muling nagsama-sama ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa harap sila ng isang bagong gusali. Isang maganda at malinis na bahay na may malaking karatulang nakasulat sa itaas. Sa pag-asa, isang tahanan para sa mga inang pinagkaitan. Ito ang proyekto ni Rosa. Ginamit niya ang kanyang mana hindi para sa luho, kundi para magtayo ng isang kanlungan para sa mga inang inabandona. Tulad niya, sa kanyang tabi ay nakatayo si Padre Santiago, nakangiti ng may paghanga. Sa kabilang tabi naman ay ang kanyang 3 anak. Hindi sila nakatayo roon bilang mga tagapagmana na naghihintay ng kanilang parte. Sila ay nakatayo roon bilang mga kasama, mga katuwang sa misyon ng kanilang ina. Si Lyra, gamit ang kanyang kaalaman sa pamamahala, ang siyang administrator ng foundation. Si Tomas ang namamahala sa logistics at maintenance ng gusali. At si Celso gamit ang kanyang propesyon, ang nag-aasikaso sa lahat ng legal na pangangailangan. Kinuha ni Lyra ang mikropono. Salamat po sa inyong pagdalo. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag. Ang bahay na ito ay itinayo mula sa isang masakit na karanasan, ngunit ito rin ay simbolo na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maitama. Salamat sa aming ina.
na hindi lang kami pinatawad, kundi tinuruan din kami kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Pagkatapos ng talumpati, sabay-sabay nilang ginupit ang pulang laso. Si Rosa, kasama ang kanyang mga anak sa kanyang tabi, ay tumingala sa gusali. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang tunay na yaman, hindi sa 100 milyong piso, kundi sa isang pamilyang muling nabuo, pinagtibay ng pagpapatawad, pagbabago, at pag-asa. Ang kanyang mga anak ay hindi lang bumalik sa kanya, sila ay muling isinilang. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Rosa Maravilla at ng kanyang mga anak. Isang kwentong isinilang sa sakit at nagtapos sa pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat buntong hininga. Habang isinusulat ko ang salaysay na ito, naramdaman kong buhay na buhay si Nanay Rosa sa aking puso. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang bawat sakripisyo at ang tahimik na sakit sa likod ng kanyang mga ngiti. Kasabay nito, nasaksihan ko rin ang masakit, ngunit kinakailangang paglalakbay ng kanyang mga anak mula sa kadiliman ng kasakiman patungo sa liwanag ng tunay na pagsisisi. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala itong hangganan. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi lamang simpleng paglimot, kundi isang aktibong pagtuturo ng leksyon na may kasamang pag-asa. At higit sa lahat, isang paalala na kahit gaano pa tayo nasaktan o naligaw ng landas, hindi pa huli ang lahat para magbago at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Nais naming mabasa ang bawat isa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.